Bettina POV. Napabalikwas ako at nagising, dahil kumukulo ang tiyan ko. Gosh, nagugutom ako. Hinahawakan ko muna ito at pinapakiramdaman, habang nakapikit ang aking mga mata, pero talaga gutom na ako. Kaya minulat ko ang aking mga mata, pero nabigla ako dahil mukha ng asawa ko ang bumungad sa akin, habang mahimbing itong natutulog, simula kasi noong nagkaayos kami, ay iisa ng kama ng pinagtulugan namin. So, I decided na hinawakan ko na lang ang mukha niya. Ang sarap pala sa pakiramdam na paggising mo, ay mukha ng asawa mo ang bubungad. Habang tinitigan ko ang gwapo niyang mukha, ay napaisip ako. Kung bakit ko minahal ang isang tulad niyang hambog, misteryoso, cold.at walang pakialam kung nasasaktan na niya ang mga tao na ayaw niyang lumalapit sa kanya. Pero gutom na ako, kaya ginhising ko pala siya, para yayain kumain. Hey! Wake up hubby! Nakasimangot na sabi ko, habang tinatapik-tapik ang mukha niya. Pero di pa rin epektibo, kaya di ako tumigil kaya nakasimangot ako. Tapik lang ako ng tapik sa kanya, hanggang nararamdaman ko na minulat na niya ang kanyang mga mata, na may ngiti sa kanyang labi. It's already 5:30 PM hubby. And I'm hungry, pag-emote na sabi ko sa kanya, sabay pout ng labi ko. Don't do that wifey, husky niyang sabi. Halatang bagong gising ang loko. Pero bagong gising nga. What do you mean? Don't do that. Kunyari tanong ko sa kanya. Dahil gusto ko marinig ang boses niya, kapag bagong gising na parang inaakit ako. Gosh! Yan ginagawa mong pagmuso, hindi ka naman pato, or else you want us to do what we did last night. Nakasmirk at husky niyang sinabi, tsaka may pa-smirk pang nalalaman, gutom na ako. Kaya pumunta ako sa taas niya, at niyugyug siya na panay naman yawa at nakataas pa ang dalawa niyang kamay, senyales na suko na siya. Alam na siguro niya na gutom na talaga ako, kaya bumangon na siya at hinapit ang baywang ko, dahil nasa taas ko siya. Gutom na gutom, handang manakit, natatawang asal niya, kaya itutulak ko na dapat siya, pero bigla niya akong binuhat. Okay, let's cook, bababa na tayo. Nakangising sabi pa niya, habang naglalakad na siya papunta sa may pinto ng kwarto namin. Niyaya niya akong bumaba na para kumain, pero may nararamdaman akong nakamasid sa amin, hindi pala sa amin kundi buong mansyon, kaya tinignan ko ang CCTV na nakakahiya sa malaking screen sa may sala. I mean lahat ng sulok ng bagay may monitor sa mga CCTV, high-tech kasi ang mga luko. At ayon nga may dalawang armadong lalaki, na pabalik-balik ng lakad, kaya pinaningkitan ko ng tingin ng mga iyon, at binaliwala ko lang sila. Hinding-hindi naman sila makakapasok dito sa loob ng mansyon. Naramdaman ko na lang na pinaupo ako ng asawa ko sa may counter, habang pinapanood pa rin ang CCTV monitor. Mga pasaway mauubos din kayo, pag nagtuloy kayo sa plano nyo. Tag-isang bala lang kayo tikog na kayo. Sabi ng isip ko, kaya napapailing. At napapangisi pa ako sa iniisip ko. Pero totoo naman ang iniisip ko. Tag-isang bala lang sila wala na sila. Okay let's eat wifey, rinig kong sabi ng asawa ko. Pinakamalalim na pala ang iniisip ko, at di ko napansin na tapos na pala siyang magluto. Dahil naghahain na siya sa lamesa ng mga pagkain na niluto niya, tapos binuhat niya ulit ako, para umupo ako sa upuan na hinailan niya gamit ang paa niya. Kumain ka na din hubby, saad ko sa kanya habang tinitignan siya, na nilalagyan niya ng pagkain ang plato ko. Pero imbes na pansinin ako, ay nakita ko ang asawa ko na di mapakali, tapos titingin ulit siya sa may CCTV monitor. So, alam na pala niya na may nakamasid sa amin. Mafia boss ika nga, malakas ang pakiramdam. Tinitignan ko lang ang bawat galaw niya, titingin sa CCTV monitor tapos sa akin. Kaya tinitignan ko na siya, hanggang magtama ang mga mata namin, kaya nginitian ko siya sabay sinabi ang katagang hindi siya makapaniwala. Akala ko di mo sila napapansin, simpleng sabi ko sa kanya, sabay subaw ng pagkain na nasa kutsara, pero nakatuon pa rin ang mata ko sa kanya. So mean kanina mo pala sila nararamdaman? Tanong niya sa akin, kaya I just nod sabay subaw ulit ng pagkain. Why na sa nagugutom ako? Tsaka masarap ang luto ng asawa ko. Of course ako pa. Tsaka alam mo ba hubby,
Kapag pumasok ako sa school ganyan-ganyan ang nakikita kong kasuotan nila, habang nakasunod sila sa akin. Nagsusumbong kong sabi ko ulit sabay lamon, and I don't sa nakikita kong reaksyon niya as usual galit na naman iyan. What? How? Why you didn't tell me? Natatarantang sabi niya, halatang nag-aalala, the way he talk kasi. Kasi po, lagi niyo po akong di pinapansin noon, laging trabaho lang ang nasa isip niyo. Tsaka as long na hindi nila ako lalapitan o sasaktan, ay prente kong pumasok sa school, and I know naman na may nagbabantay sa akin, napapailing na sabi ko sabay nguso dahil, totoo naman ang sinasabi ko. Ang bantay sarado ako sa mga tagapagbantay ko, nakagagawa ng asawa ko, na nakabuka pa ang kanyang bibig, na ang sarap laplapan. Gosh bad Bettina, you're so bad. I'm sorry wife, but I will finish everyone who wants to touch you. Even it's just the tip of your hair, seryosong sabi niya sabay hawak ng kamay ko ng mahigpit. Yan galit pero biglang lumambat ang ekspresyon. Napatango na lang ako, habang ipinagpatuloy ang pagkain ko, ganun din naman siya. Nang matapos na kaming kumain niyaya niya na akong umakyat sa kwarto namin, para daw makapagpahinga na ako. Kaya wala akong magawa kundi sumunod na lang sa kanya. Pero habang naglalakad kami papunta sa taas, ay pumunta muna sa terrace ang asawa ko, sabay nagpaputok ng ano doon, kung nasaan ang dalawang lalaki, kaya napapantistiko ang nakatitig lang ako sa kanya. Imbes na matakot ay nakangiti pa rin ako, ang hot niya kasing tignan, habang ginagawa ang bagay na yon. Let me warn both of you, if you touch my wife or something bad, happen to my wife. I will finish you, all of you, and tell to your big boss, that I will shoot him soon and I will look for him wherever he hides in the part of the world. Sigaw niya sa may maliit na mic na nakakonekta sa harapan ng mansyon sa may gate. Then pinutukan ulit sila ng asawa ko kung nasaan sila, napansin kong nataman ang isa, pero daplis lang yata iyon at dali-dali silang sumakay sa kanilang sasakyan. Ako naman ay nakatayo lang at nakatingin dito. Tapos sinulyapan ko ang asawa ko, pero blanko at halatang galit na galit siya, kaya lumapit ako sa kanya at niyakap siya to calm him. I'm sorry wife, for the sin that I've done, I love you so much. Nakangiting sabi niya sa akin, sabay halik sa noo, tsaka niya ako binuhat dahil magpapalit daw kami ng damit, dahil may emergency meeting daw siyang gagawin. Nginitian ko na lang siya at tumingin sa bintana, habang buhat-buhat niya ako na parang bata lang. Saka narinig ko na may kausap siya sa kanyang cellphone, tumingin siya sa akin bago niya ni loudspeaker ang cellphone niya, kaya narinig ko ang usapan nila ng kausap niya. Anderson, can you tell to Glidel, that search for the two men who have been circling in my house, just right now and who have always been following my wife. And you know what I mean, aren't you? Yun ang bungad niya kay Anderson. Na nagpapanganga sa akin, wala man lang filter ang bibig ng asawa ko. At si Anderson pala ang tinawagan niya. Yeah I know lover boy, saad lang naman ni Chad bago pinatay ang tawag. At pansin ko din na malaki ang respeto ng mga ito sa asawa ko tsaka takot. Nang matapos niya akong bihisan ng kulay black, at jacket din na black, ganun din naman ang suot niya, ay lumabas na kami, sa mansyon lula ng kanyang kotse. Nang medyo malayo kami, ay tinawagan niya ulit si Anderson. By the way Anderson, make sure that our way go to headquarter, no one following us, seryosong sabi naman agad ni Dion. Galit na galit gusto manakit. Well the truth lover boy, there is a car following you, color blue, 7345. And it is 45 kilometro away from you, sagot naman ni Chad, kaya tumingin ako sa likod namin, ganun din ang asawa ko. Totoo nga may sumusunod sa amin, kaya napatingin ulit ako sa asawa ko. Tapos nag-eye-to-eye contact kami, pero nang marealize ko ang sinabi ni Chad, kung paano niya kami nahanap ng Cabiles, ay nagtanong ako sa kanya. Paanong alam niya kung nasaan tayo? At paano niya alam na may sumusunod sa atin? Baka alam din niya yung ano na nangyari sa atin, pumupula ang pisngi ko, habang sinasabi ko ang mga iyon sa kanya. Oh beautiful Bettina, you're there. Of course not, I didn't see anything whatever you two did in your respected room, because I respect people around me. Well, according to my job,
I'm the one who monitors my boss moves, and who will be the mysterious guy who wants to hurt him. I'm genius, isn't it? Maangin na sabi niya sa akin. Ang hangin natin ngayon ha, sarcastic na sagot ko sa kanya. Whatever princess, and about what I've been saying a while ago, about the blue car, they are already 25 kilometro from your place, be careful and some of my bodies will come as fast as they can, saad naman niya. Yeah, and I'm not student. I know what I've going through, saad ng asawa ko. Nakinatawa ko. Lodi na lodi kita boss, pero ang harsh mo sa akin, sumbong kita kay baby Christian, tawang-tawa na sabi naman nito. Yak, can you stop calling me baby? Nakakadiri ka, sagot ng lalaki na I think si Christian yon. Napapailing na lang ako, habang nakikinig sa kanila. Hey, can you stop the both of you? Just do your work and tell me where the car who's following us, saad naman ng asawa ko. Nagalit na ngayon. You're right boss, saad ng kabilang linya. Wife, can you trust me? Saad niya sa akin, of course I always do, so I nodded to him as a response. Then go in the backseat and I know Glidel and Maya teach you how to use this right. Tanong niya sa akin, sabay bato sa akin ng armas. Kaya I nodded and kinuha ko ang armas, at pumunta sa likod. Hey, where are they? Tanong ng asawa ko sa kabilang linya. In your right boss. And they prepare and trying to shoot you, sagot niya. Wife, can you put your seatbelt and come? Saad naman ulit ng asawa ko sa akin. Kaya ginawa ko ang bili niya. Naramdaman ko na lang na pinabilis niya ang pagpapatakbo ng sasakyan niya, na parang nakikipagkerehan siya. Boss, kanan ka para libangin sila, pag-inform na sabi ng nasa kabilang linya, kaya ginawa naman ng asawa ko ang sinabi nila. Ang galing-galing talaga ng lover boy namin. Parang tanggang sabi ng nasa kabilang linya. May pa-cheers pang nalalaman. Shut up, galit na sabi ni Dion, saka naramdaman ko na huminto kami sa isang eskinita. Where are they? Tanong ulit ng asawa ko. Malapit na sila boss, sagot ng nasa kabilang linya. Stay here and don't ever try to get out, seryosong sabi niya sa akin, tapos lumabas siya and pumunta siya sa likod. I'll smile when he kiss me but just smack. Saka bumaba na siya, dahil eksaktong pagkababa niya, inano niya ang sasakyan na kulay blue. At pinaputukan niya ang gulong nito na sanhi ng paggewang-gewang nito. Bago bumangga sa isang poste. Tapos lumapit naman si Dion sa kanila, at pinaputukan sila, ewan ko lang kung saan sila nataman sa balikat, paa, o ulo. Tapos may mga lumalabas sa kotse na kulay blue, habang naghihingalo. Hindi ko naman mabasa ang ekspresyon sa mukha ng asawa ko dahil blanko. Nagulat pa ako noong may nagsalita. Galawang astig beng-beng, saad nang nagsasalita sa kabilang linya. Hey Chad, nasaan na ang mga tauhan nyo? Tanong ko sa kanya. Nandyan na sila Madam Beautiful, sagot ng nasa kabilang linya. Hey Anderson, can you stop flirting to my wife? Or else I'll hit you. Saad din na nasa kabilang linya, ang asawa ko. Oh lover boy, I'm not flirting with your wife. She asked me, so I answered her, depensa ng nasa kabilang linya. Whatever, saad na lang ni Dion may pinaputukan ulit siya, sa anim na humahabol sa amin. Dahil nakita ko natatamaan sana niya ang asawa ko. At dahil malakas ang pakiramdam niya, ay naunahan niya ang mga ito. Nasa ganon kaming eksena nang biglang may dumating na 5 sasakyan, at mga tauhan na pala nila iyon. Kaya nakapagpapasalamat ako dahil dumating din sila.